Lihim ng liham. Mahal kong Lindsay. Lindsay! Nakita ko na lang ang sarili ko sa harap ng laptop bago ko ma-realize na muli na namang tumutulo ang luha ko nang dahil sa isang babae. Halos isang dekada na din ang nakakaraan, pero kapag naaalala ko ang lahat, I get reminded na tao lang ako. Nagmahal at hanggang ngayon, nasasaktan. Naalala ko pa, Lindsay, kung paano nilumpo ng pag-ibig ang damdamin kong walang ginawa kundi ang umibig. Lindsay, nakilala ko si Teta nung time na magulo ang married life ko. Nung nasa abroad yung misis ko, naging girlfriend ko si Teta at nag-live-in kami kasama yung 2 anak ko na maliliit pa that time. Wala akong pera nun. Hikahos ang buhay ko dahil sa asawa ko ang nagpapadala ng pangtustos sa pamilya namin. Nakakita siya ng ibang lalaki sa bansang pinagtatrabahuhan niya. Na in love. Kaya napabayaan kami dito sa Pilipinas. Pero alam mo, Lindsay, sa kabila ng pagiging walang-wala ko noon sa buhay, nanatili si Teta sa tabi ko. Minamahal ako ng walang kapalit. Inalagaan niya yung mga anak ko na parang sarili niya. Ibinigay niya ang lahat para sa pamilya ko, Lindsay. 20 years old lang siya nung panahon na yon. Pero alam niya na ang ibig sabihin ng responsibilidad kahit na hindi naman dapat siya ang gumagawa nun. Lindsay, isang araw, bumalik ang asawa ko at kinausap kami ni Teta. Gusto niyang buuin muli ang nasirang pagsasama namin. Gusto niyang maging masaya ulit kami bilang isang pamilya. To start all over again. Pero Lindsay, mahal ko si Teta. Sobrang mahal na mahal ko siya. Pero that time, I decided to choose my wife. Bigyan ng second chance ang pagsasama namin. After all, asawa ko siya at may mga anak kami. Lindsay, kinausap ko si Teta at walang pagdadalawang isip niyang tinanggap ang desisyon ko kahit pa alam ko na deep inside her fragile heart, nasasaktan siya. Sinabi niya pa sa akin na kung kaya ko daw ayusin ang lahat sa pamilya ko, ay gawin ko. Dahil ako ang padre de pamilya. Napakatatag ni Teta kahit pa martir na ang tingin ko sa kanya noon, Lindsay. Nung gabi din na yon, matapos ang usapan, inayos niya ang gamit niya. Umalis kami at inihatid ko siya sa bus terminal dahil wala daw siyang gustong puntahan, kundi ang umuwi sa bahay nila. Habang naghihintay kami ng bus papuntang Bicol, para akong tuliro, Lindsay. Yung babaeng sumalo sa akin nung niloko ako nung asawa ko. Yung babaeng tinanggap ako sa kabila ng paghihikahos ko, ay pababayaan ko na lang umalis ng sugatan ng puso nang dahil sa akin. Tinititigan ko si Teta noon habang nagdadalawang isip ako kung ile-let go ko ba siya o hindi.
na naig sa akin kung ano ang pakiramdam ko ay tamang gawin nung oras na yon. At yon ay ang ayusin ang pagsasama namin ng misis ko. Ayusin ang pamilya ko. Nang tawagin ang numero ng sasakyan ni Teta, nagpaalam siya pero padaplis ang tingin sa akin. Hindi ko naman siya masisi, pero bago siya humakbang papalayo sa akin, sinabi ko sa kanya na, Teta, mahal na mahal kita. Hahanapin kita at magsasama tayo ulit. Mahal na mahal kita. Alam ko naiiyak na siya nung oras na yon. At habang kinukusot ang kanyang mga mata, sinabi sa akin niya na, Jong, hindi kita kayang hintayin habang buhay. Jong, kung mahal mo ako, patunayan mo na ngayon. Pero kung hindi, Jong, pakawalan mo na ako. Bumitaw ka na ngayon din. Lindsay, natulala ako sa pag-iyak ni Teta dahil pakiramdam ko ayaw niyang umalis. At para bang hinihintay niya na pigilan ko siya. Pero wala akong ginawa. At Lindsay, nakakalungkot man at hindi ko man matanggap nung oras na yun. Pero yun na ang huling salita na narinig ko mula sa babaeng minahal ko. Yung babaeng nag-alaga sa akin, yung babaeng tumanggap sa akin nung niloko ako ng asawa ko. Lindsay, unfortunately, hindi nag-work out ang marriage namin ng asawa ko. Sinabi niya sa akin na hinahanap-hanap niya ang buhay na nakasanayan niya sa ibang bansa. Umalis na ulit siya, pero bago yon ay nag-file na kami ng annulment. Iniwan niya sa akin ang 2 anak namin. Nung oras na yon, hindi ko alam kung saan hahanapin si Teta. Tumagal ang ilang buwan at pinuntahan ko yung mga lugar na pwede niyang puntahan. Kinausap ko yung mga kaibigan namin noon pero nabigo ako. Hindi ko mahanap si Teta kahit pa gustong-gusto ko nang tuparin ang pangako ko sa kanya na magsasama ulit kami. Lumipas ang ilang taon at parang nawalan na rin ako ng pag-asa na makita at makasama kong muli si Teta. Puro lang ako dasal at pag-asa na one day makikita ko siyang muli. Lindsay, nagtuturo ako noon sa isang university nang makilala ko ang isang estudyante na Liz ang pangalan. I was stunned by her looks. Kamukhang-kamukha niya si Teta. Nung nagkaroon ako ng chance, sinabi ko sa kanya na kamukha niya yung dating girlfriend ko. Natakot siya sa akin at hindi na muling pumasok pa sa klase ko. 18 years old lang nun si Liz. Maganda, matalino, at very challenging. Kaya naman, hindi ko siya tinigilan na ligawan hanggang sa naging kami ni Liz. Pero
Pero Lindsay, kinailangan kong mag-resign at lumipat nang maramdaman ko na nakakatunog na ang management ng school tungkol sa relasyon namin. After a year and a half, going strong pa din ang relasyon namin ni Liz. Hindi namin nakakalimutan na mag-I love you sa isa't isa. Alam kong maraming pumoporma sa girlfriend ko dahil maganda siya at nagsisimula pa lang sa karir na napili niya. She loves me so much, Lindsay, at never siyang nag-entertain ng ibang lalaki. Pero alam mo, mapagbiro talaga ang tadhana, Lindsay. Isang beses, nag-text sa akin ang best friend ko. Tinanong niya kung ano daw ang gagawin ko kung isang araw makita kong muli si Teta. Tutuparin ko daw ba ang pangako ko sa kanya? Isa lang ang sinabi ko sa kaibigan ko. Ang sabi ko, wala na akong ibang babae na mamahalin pa for the rest of my life. Yung babaeng binigay ang buhay niya para sa akin at para sa mga anak ko. Hindi ako magdadalawang isip. Isusuko ko ang lahat para kay Teta. Hindi ko naman alam, Lindsay, na nabasa pala ni Liz ang message kong ito, pero hindi niya pinaramdam sa akin na may alam siya. She kept silent. At hindi rin ako nagpahalata na big deal sa akin ang message na yun. Lindsay, sa tinagal-tagal ng paghanap ko kay Teta, nakita ko rin siya sa Facebook. Binasa ko ang profile niya at nakita ko ang lahat tungkol sa kanya. Meron na siyang 5 years old na baby sa mga pictures niya. Naisip ko, Pangga, paano kung anak namin yung baby? Pero almost 10 years na kaming magkahiwalay, kaya pakiramdam ko ay may asawa na si Teta. Kinamusta ko siya. Tinanong ko kung siya pa rin ba yung babae na minahal ko noon. Yung babaeng gagawin ang lahat para lang magkasama ulit kami. Pero ang sabi niya sa akin, kalimutan ko na raw siya dahil may pamilya na siya. Matapos ang ilang taon na paghahanap, Lindsay, bakit ako susuko ngayon? Ngayon na nakita ko na siya. Bakit di niya ako inad sa Facebook kung wala siyang balak na papasukin ako muli sa buhay niya? Lindsay, kinuwento ko sa kanya lahat ng nangyari after namin magkahiwalay. Sinabi ko rin sa kanya na wala akong balak manghimasok sa buhay may asawa niya. Pero Lindsay, nagulat na lang ako dahil sinabi niya sa akin na napipilitan lang siyang samahan ng partner niya ngayon dahil dun sila nakadepende ng anak niya. And that she still wants to be with me at never akong nawala sa isip niya magmula nang pakawalan niya ako sa bus terminal. Sinabi ko sa kanya na gusto ko siyang tulungan sa buhay. Tulad ng pagtulong niya sa amin nung panahon na nagmamahalan pa kami. Pero Lindsay, hindi siya kumibo. Hindi siya sumagot. Sunod na araw, tinanong ako ng girlfriend ko, ni Liz, na para bang wala siyang alam sa nangyayari sa akin. Paano daw kung magkita ulit kami ni Teta? Tutuparin ko pa rin daw ba ang pangako ko sa kanya?
Lindsay, mahal ko si Liz. At sinabi ko sa kanya na wala na akong ibang babaeng gustong makasama sa buhay, kundi siya lamang. Naging panatag ang loob niya nung oras na yon at naging masaya siya nang marinig niya ang mga salitang yon mula sa akin. Pero sa totoo lang, Lindsay, hindi ko alam kung galing ba talaga sa puso ko ang sagot na yon sa kanya. Ang alam ko lang, ayoko siyang masaktan at ayokong mawala siya sa akin. Liz is very pretty, matalino, sexy, single, and she's willing to spend the rest of her life with me. Pero alam mo, Lindsay, sa kabila nito, I want to win Teta back. Gusto ko rin siyang tulungan dahil naghihikahos siya sa buhay ngayon. Naawa ako sa kanya, Lindsay. Gusto ko siyang bigyan ng maayos na buhay. Yung buhay na hindi niya natikman kahit pa nung magkasama pa kami. Gusto kong bumawi sa mga pagkukulang ko sa kanya, Lindsay. I want to make her happy and start a future with her. Pero Pangga, hindi ko maiwan si Liz. Lindsay, mahal ko si Liz. Maaring hindi tulad ng pagmamahal ko kay Teta. Pero ang totoo niyan, ayoko siyang makitang umiiyak nang dahil sa akin. Ayoko siyang masaktan nang dahil sa akin. Pero kung ako ang tatanungin, gusto ko ring makasama si Teta. Please tell me what to do. Hindi ko alam kung anong gustong ituro sa akin ng buhay na ito. Sincerely, Jong. Lihim ng liham. Tuwing kaplaan, 2:41 na po ng nagmamagandang hapon. Tayo pa rin po ang number 1. 6.7 Energy FM. Huwag mong sabihin radyo. Sabihin mo, Uy, Pangga ha. Siyempre naman, watch comedy genius John Santos and dental diva Kakay Bautista. And introducing is Prikitik in Live, Love, Laugh. Directed by Joaquin Pedro Valdez. This August 12, 8 p.m. and August 13, 3 p.m. at the Ceremonial Hall, Marriott Grand Ballroom. Diba? Tickets are available at all Ticket World outlets and Resorts World Manila box office. Live, Love, Laugh is presented by Resorts World Manila in cooperation with Ultimate Shows Incorporated. Kaya, ayan, Pangga ha. Siyempre naman, kasama niyo pa rin po nag-iisang girlfriend niyo sa radyo. Aha! Ako pa rin po nag-iisang si Lindsay, baby ko. Lindsay, Pangga. Ano na nga bang gagawin natin kung ikaw po ang nasa magulong sitwasyon ng ating bida ngayong hapon na ito? Ay, naku naman, si Jong talaga naman. Jong, ang gwapo mo. Yun lang yung initial reaction ko dyan. So kasi nga, di ba, nag-promise siya, doon sa kanyang dating minahal na nagngangalang si Teta, okay? Nababalikan niya ito at hahanapin muli at magsasama muli sila, Pangga. Pagkatapos na hindi mag-workout ang kanilang married life ng kanyang asawa, Pangga. Hindi na nga niya nabalikan itong si Teta. Kahit pa, alam mo yun, inalagaan siya nito at saka yung mga anak niya noong panahon na niloloko siya ng asawa niya sa ibang bansa, di ba? So, mas pinili niya kasi yung kanyang asawa para po ayusin daw dahil nga nag-decide yung asawa niya na ayusin ulit natin. Oo, yung pamilya natin. Kaya nilet go niya si Teta at nakapag-promise siya, Pangga, nung papalabas na siya o papaalis na sila, Pangga, nag-promise nga siya dito po kay Teta na babalikan niya ito at talaga naman pong magsasama ulit sila. Yun nga lang, lumipas ang ilang buwan, taon, hindi niya na muli makita si Teta, Pangga. Kaya naman, nakita niya naman, ito pong estudyante na nagngangalang si Liz naman. Nakamukhang-kamukha daw ni Teta. At ang masama dito, na-in-love na siya ng tuluyan dahil nga kamukha po ni Teta. Ito pong si Liz. At na-in-love din naman si Liz dito po kay Jong kahit pa ilang taon ang kanilang agwat sa isa't isa.
Di ba nga, mapaglaro talaga ang tadhana any moment of the day dahil biglang, nakita niya ngayon sa Facebook, eto pong kanyang dating minamahal na si Teta. Yan po ngayon ang problema niya. Nakita niya si Teta, nag-usap ulit sila at yun nga, nagka-connect na naman sila. Alam mo yun, na parang gusto rin naman ni Teta na makipagbalikan sa kanya. Yun nga lang, meron ng partner si Teta at meron ng 5 years old na anak. Inamin din ni Teta sa kanya na naghihikaw siya sa buhay at gusto niyang bumalik. O dito po sa piling ni Jong. Si Jong mega in love pa rin dito kay Teta. Ngayon, gusto niya daw bumalik sa buhay niya si Teta pero ayaw niya naman pakawalan itong si Liz. Ay, naku, ang hirap, diba? Sabihin daw natin sa kanya kung anong dapat niyang gawin. Malaki-laki yung problema to para sa ating lahat, ha? Halika na magka. Tulungan mo na ba siya, diba? Kailangan natin to. 0977-7178-186. Sasakit sa bangs, no? Itong si Jong, napakagwapo. Patingin nga ng picture mo sa Facebook at tingnan natin kung talagang gwapo ka. Ay, nako, nakakaloka. Ito pa sabi ng ibang mga comments. Sabi pa ng ibang mga commentator. Dito po sa ating programa. Ito ha, sabi nitong isa, talaga naman pong, Kinachinan po para sa akin na ipapayo ko, bakit pa niya babalikan ng matagal nang iwan sa kanya? O diba, nandyan na rin naman ang present niyang minamahal. Mag-focus na lang siya kay Liz. Dahil tanggap naman siya ni Liz at mahal siya nito. Diba, yun lang po. Salamat. So, para sa'yo, kung sino man yun, dalawa lang pangalan, dapat hindi na balikan si Teta dahil may Liz na. Okay? Yun po yung sabi niya, ha? Sabi naman po ni Buboy Benavides ng Tandang Sora, Quezon City, naguguluhan ka lang kasi hindi ka maka-move on. Stop, look, and listen. Mag-focus ka na lang sa mga bagay na meron ka ngayon. God bless you. Sabi naman po ni Lorraine ng Quezon City, Hi, Miss Lindsay. Para sa letter sender, Hoy, kuya! Manloloko ka! Ginawa mo lang panakibutas si Liz. Porke kamukha ni Teta, niligawan mo na. Sira ulo ko pala eh. Sabi ganyan, abnormal ka, kuya. Sabi nito, galit na galit oh. Iisa lang ang puso, pero bakit dalawa silang mahal mo at gusto mong makasama? Umayos ka, kuya. Ayan po, sabi ni Lorraine ng Quezon City. Ang sabi naman po ni Harris from 2P Accounting, Kuya, mahalin mo na lang kung ano ang meron ka ngayon. Huwag ka na mabuhay sa nakaraan. Unfair naman sa mga masasaktan nyo. Baka ang ibig niya sabihin sa mga nandito sa present mo ngayon, napaka-unfair naman, di ba? Ako meron ka mga ganyang kiambat sa buhay, pangga kung meron ka mga ganyang comments, meron kami tutulong dito po sa ating letter sender na si Jong na naguguluhan sa panahong ito, pangga. Kung sino bang kanyang pipiliin, yung past ba o yung present, o dapat ba niyang tuparin pa ang pangako niya sa kanyang past at iwan na lang ang kanyang present? Paano nga yun? Ayaw niya nga iwan, ayaw niya nga hiwalayan, di ba? Ay nako, ang gulo-gulo ng buhay. Halika na, mag-comment ka na dahil sasamahan kita all the way till 4 in the afternoon at ito po ang pag-uusapan natin hanggang mamaya ng kaunti. Alright, ang oras mo na natin sabihin ko lang 2:47 na po ng nagmamagandang hapon at syempre naman panggay ko pa rin po yung nakikinig sa number 1 6.7 Energy. Yan si Lindsay. I'm here na. Mabango yan. Oo naman. Paamoy nga. Saglit lang Amoy magandang dalaga. Amoy lang? Bakit? May gusto pa? Uy, wala na Malay ko ba? Si Lindsay, ang girlfriend mo sa radyo. Huwag gaanong lalapit, baka ma-enjoy mo masyado. Itong dalagang ubod ng alindog at ang puti masyado. Konting lapit at konting ipit dahil aabante na ang biyaheng sulit na sulit. Kalma lang at tara, sama na sa Sama ko ha. Depende. masarap na biyahe kasama ng magandang babae. Lindsay, Lindsay, Lindsay! Sige na, tabi tayo. Sige na nga. Oh, Lindsay. Oh, Lindsay. Oh, Lindsay. Tabi lang ha. Oh, Lindsay. Eto. Katabi mo na. Hi, Pangga! Lihim ng liham. Baby ko, tayo pa rin po ang number 1 6.7 Energy FM. Huwag mo sabihin, Radyo.
radyo, sabihin mo. Ang oras muna natin, 8 minuto makalipas ang alas 3 ng hapon, hanggang 3:08 on the clock. Uy nga pala ha, ang oras niyan, hatid po sa atin ng Silka, the country's #1 beauty soap. Sa Silka, ang kutis ay paganda ng paganda ng paganda. Alagang papaya, alagang Silka. Uy, Pangga, alam mo, halika dito, Pangga. Lumapit ka sa akin, promise. Alam mo, pag naging close tayo, talagang aalagaan kita. Ay, nako, nakakainis ka kasi. Ang cute-cute mo, pero hindi mo ako pinapansin. May ganyan rin bang effect sa buhay? Yung tipong talagang gustong-gusto mo yung isang tao, pero hindi mo siya makuha-kuha sa tingin. Kahit ano iparamdam mo sa kanya, kahit ipakita mo sa kanya talagang gusto mo siya. Wala talagang effect. Hindi mo nga alam kung bakit. Maganda ka naman, pero ayoko niyang pansinin talaga. Well, yung mga ganyan talagang lalaki, hindi mo maintindihan kung bakit ganon. Masyadong banal. Nakakahiya naman. Ay, naku, ano na nga ba kasing gagawin mo? Ito naman, maiba tayo ng usapan. Ito naman lalaking to, hindi ko naman maintindihan kung bakit ganito. Ito ha, si Teta nga ba ang dapat piliin ng ating bida na si Jong o si Liz na girlfriend niya ngayon? At napansin ko ha, ewan ko kung napansin nyo guys, pero parang mahilig sa bata itong si Jong. Diba? Nung una niyang nakembotan, ito po si Teta, 20 years old lang si Teta. Ngayon naman, after ilang taon na nakakaraan daw, mahigit isang dekada na daw, o almost daw, isang dekada. So, plus 10, ganyan, 30. Tapos ngayon, si Liz ay magkano tuloy, daw? Ay, nako, hindi lang taon, diba, 19 o 18 lang. Nakakaloka tong si Kuya. So ano na nga bang gagawin mo? Sino bang pipiliin mo? Kung magkataon na, Pangga, bumalik yung taong pinagbigyan mo, Pangga, o binigyan mo ng pangako noon na mamahalin mo ulit at babalikan mo ulit. Magsasama kayo ulit. O yung present mo, sino ba ang pipiliin mo? Ang sabi po ha ng mga Pangga po natin na talaga naman po nagpaparamdam over 0977-7178-186. Richard ng Taguig, hello DJ. Payo ko naman kay parang Jong, si Teta ang mahal mo, hindi si Liz. Ginawa mo lang siyang rebound. Balikan mo si Teta, ang totoo mong mahal. Promise, hindi ka magsisisi. Hindi ka rin magsisisi kapag ako pinakinggan mo. Nakakainis. Si Michelle Rivas naman po ng Binondo, Manila. Hindi naman po pwede na dalawa ang mahalin niya. Dapat po timbangan niya. Timbangan niya? Tama ba yung word na yun? Timbangin niya. Ikaw talaga nakakaloka ka talaga Oo. Dapat daw timbangin niya kung sino ang mas mahalaga sa dalawang mahal niya. Maraming salamat po. Thank you din ha. Sabi naman po nitong isa Pangga. Good afternoon po. Para sa akin, may papayo ko, bakit pa niya babalikan ang matagal nang iwan sa kanya? Diba? Yun lang naman po. Ang haba ng comment mo ha. Nakatunog yan sa ating ekonomiya ng malaking-malaki. Ay nako, ako po si Natalia ng Antipolo City. Maaaring dapat timbangin niya ang talagang mahalaga sa puso niya. Si Teta ay may pamilya na, ngunit kapag pinili mo siya, 2 puso ang masasaktan ng asawa ni Teta ngayon at ang kasintahan mo na talaga namang mahal na mahal ka rin. Kalimutan na niya si Teta dahil parte na siya ng nakalipas. Ang harapin niya at bigyan ng tunay na pagmamahal ay ang kasintahan niya para hindi na maraming puso ang masaktan. Naks naman. Ay, ikaw naman. Minsan naman masarap din yung nasasaktan pa minsan-minsan. What? Gusto mo ba yun? Nakakaloka lang. Lindsay, pakisabi dyan sa sender mo na... Ay, nako, pwede ko ba sabihin to on air? Hindi, gamitin na lang natin yung ginagamit ni Kuya Chico sa umaga. Bago siya! Oo. Ang akala niya sa mga babae, rebound, paasahin niya, maawa naman kamo siya. Oo, kung halimbawa ako ang nasa kalagayan ng girl, puputulin ko yun! Oo, sa kanya. Dahil sa ginawa niyang pangloloko, kahit gaano ko siya kamahal. Pipiliin niya kung sino talaga dapat sa dalawang darating ang araw kasi parehong mawawala sa kanya. Karma ang aabutin niya. Marisa of Makati. Grabe ka naman, putol agad. Huwag naman gano'n. Kasapit mo na lang or hiwalayan mo. Huwag mo naman putuli. Jong, naranasan ko na yan. Ang masasabi ko lang, magpakatotoo ka. Ito nga pala si Loloy ng Quezon City. Hi, Loloy. Salamat po. O, dali, halika na, magbigay ka na ng comment mo. 0977-7178-186. Alam mo kasi, kung ako talagang tatanungin kahit pahapyaw lang ng konti. Pahapyaw lang. Yun nga di ba? Parang ang hirap kasi. Kasi itong si Teta, talagang minahal niya ng bonggang-bongga noon. At ang totoo niyan, talagang nasaktan si Teta dahil mas pinili po nitong si Jong na ayusin ang pamilya niya. In short, mas pinili niyang balikan yung asawa niya noon. So parang para sa akin, ang pinaka
biktima dito, mga girls, mga sisterettes, ay si Teta. Si Teta na nagmamahal lang naman. So ikaw, ano bang nasa isip mo ngayon, kuya? Sumagot ka, o wag ka nananahimik dyan ka. Alam mo, hindi kita nakikita dyan, ha? Oo, nananahimik ka dyan, nakasakay ka sa bus sa mga oras na to. Ikaw na nakapula dyan. Ikaw na naka-red. Magsalita ka, nakakainis ka. Madali na, mag-comment ka pangga. Hihintay ko yung comment mo. Alright. O, ito na muna. Sarah Geronimo and Piolo Pascual. Oras natin, sabihin kaploan, 44 minutos makalipas ang alas 3 ng hapon, 3:44 on the clock. At syempre, mayan, ikaw pa rin po ay nakikinig sa number 1, 6.7 Energy FM. Wag mo sabihin radya. Sabihin mo, baby, hi! Kasama niyo pa rin po nag-iisang girlfriend mo sa radyo. Ako po si Lindsay. Hoy, ano na? Kamusta naman yung mga nagsisiesta dyan sa mga oras na ito? Yung mga nagnanap-nap sa kanilang mga desk. At syempre naman panggay, mga nasa bahay na wala kasing ginagawa. Kaya kapag gantong oras, talaga naman po nagpapahinga sila at natutulog sila, di ba? Kaya rin naman yan. Hello naman po sa inyo. At thank you for keeping us in your background, pangga. Talaga naman ang buwanggang-buwangga. Gusto naman natin yung mga ganyan. Yung kahit papaano po nandyan kayo sa mga bedroom po ninyo, sa mga kwarto po ninyo. At kami ay pinapapasok nyo po sa inyong mga kwarto. Maraming salamat. Di ba? Malaking bagay yan sa amin. Thank you, ha? Pero ito na nga, punta na nga po tayo sa problema natin ngayong hapon na ito. Ito hindi lang sa kwarto pinapasok, pangga. Talagang tatlong babae po ang pinasok po. Pinasok po ni, ito pong si Jong, ang buhay ng tatlong babaeng ito. Kaya naman, ngayon hindi niya na alam kung ano pang gagawin niya sa kanyang buhay. Hindi niya daw alam pangga kung anong gustong ituro ng mga bagay na ito sa kanyang buhay. Kaya naman po pangga ngayon, nagguguluhan siya. Sino daw bang pipiliin niya? Si Teta, na dati niya pong minahal, pinangakuan na magsasama sila ulit. Pero hindi yun nangyari soon enough para po, alam mo yun, mapapatupad po ang kanyang pangako dito sa kanyang minamahal noon. O sino nga ba? Si Liz, na talaga naman pong mahal niya ngayon, pangga. At, ayaw man natin gamitin yung salitang rebound, pero parang ganun nga po ang nangyari. Pero he keeps on saying kasi na mahal niya si Liz. Pero sinasabi niya rin na gusto niyang bumalik sa buhay niya si Teta. So anong gagawin ba natin kasi pangga, di ba? Ito talaga naman po, kaya nga po humingi na tayo ng tulong sa mga pangga po natin, yung mga comments pa ng ating mga pangga. Ang sabi po, baby, pakibasa to para kay Kuya Jong, ha? Kuya, kung ako sa'yo, piliin mo yung present mo. Huwag mo na balikan yung past mo. Past na yan di ba? Naka-move on at si Teta, kaya mag-move on ka na rin. Kung mahal mo talaga siya, di sana siya pinili mo. Frank here, thank you, baby. Thank you, baby ko. Lindsay, good PM. Bakit niya babalikan ng nakaraan at may pamilya ng iba? Kung sino nagmamahal ng dapat sa kanya o tapat sa kanya, yun ang dapat niyang mahalin, di ba? Oo, dapat makontento na siya at maging masaya. Pabati naman po sa mga taga Daiso, Japan, South Luzon. Hello! Kamusta po kayong lahat dyan? Ang sabi naman po ni Myra Gomez ng Pasig City, pangga, professional ka. Pero ura-urada ka kung magdesisyon. Oo, hindi ka doble kara, triple kara ka pa. Tatlong babae sa buhay mo, pinatulan mo lahat. Wala kang fix na decision. Sana si Teta ang dapat. Pero magsisisi ka lang, may pamilya na siya. Si Liz, baka di niya matanggap ang anak mo dahil bata pa siya. Uy, pwede. May ganong effect. Wala nga siya na-mention kung talagang tanggap ba ni Liz ang kanyang mga anak. Oo. Ang sabi naman ni Jude ng Rizal, Lindsay, to Jong, ayusin mo buhay mo at huwag mo guluhin buhay ng iba. Wait mo, baka isa sa kanila, awa lang nararamdaman mo at hindi love. Kung di ka makapag-decide, lumayo ka sa kanila at palayain mo sila pareho because they deserve to be loved. Uy, gusto ko yun. Diba? Kung di mo kaya ibigay yun ng buo sa isa sa kanila, ibang tao kayang gawin yun. Huwag kang makasarili, umayos ka. In fairness, so dito kay Kuya Jude of Rizal, ikaw na, slow clap para sa'yo. Pero wala akong slow clap ng bonggang-bongga, ha? Salamat po! DJ Lindsay, para kay Kuya, much better kung i-let go mo na lang si Liz kasi you're being unfair to her. Pinapaasa mo lang siya, hindi mo siya love, lost lang ang habol mo sa kanya. Kung si Teta talaga gusto mo, di siyang i-push mo dahil in the end, di ba, isa lang naman talaga ang kailangan mo panindigan. Thank you so much, si EJ po ito ng Marikina. Huwag mo nagulahin si Teta, may pamilya na siya. Okay, magstay ka na lang kay Liz, dalaga pa. Hello? Sa TWNCO. Hello, kamusta kayo dyan? And last but not the least, magstay ka na lang kuya kay Liz. Pareho nga silang sinalo sa sitwasyon na mahirap pero may pamilya na si Teta. Tsaka matanda na siya, itigil mo na yan. Matanda naman to. Grabe ka naman. Huwag naman tayo
Mag-ingat naman tayo sa salitang matanda. Sabi nga nung iba dyan, kalabaw lang ang tumatanda, di ba? Ay, nako. Hello naman sa mga malapit na pong mawala sa kalendaryo ang kanila mga edad. Gusto naman natin yan, di ba? Ayaw naman natin, di ba, na forever tayong bata. Pero may ganun talaga eh. May mga tao talagang gusto nila forever youthful sila at forever bata sila. Oo. Hindi ko alam kung magandang bagay ba yun o hindi rin kagandahan. Wala naman talaga ng bagay, di ba? May magandang dulot sa atin at may hindi rin magandang dulot. Kaya, sige kung ano lang gusto ninyo. Oo. Balitaan nyo na lang ako. Ay, nako, maraming salamat po sa pagtutok at pagkantabay at maraming salamat po sa mga comments po ninyo dito po sa ating problema ngayong hapon na ito. Pero, nga pala ha, kung si Lindsay po ang tatanungin, Pangga. Oo, let me thank muna Top O, ang kapartner ko po sa pagpapakinis ng aking mukha. Top O, maraming salamat po. Available po yan sa selected 7-Eleven stores nationwide. Alright, maraming salamat Top O. Yahoo! Ngayon kung si Lindsay ang tatanungin, Jong, makinig ka ha. Una, thank you so much for sharing your story with us. Kung gusto nyo rin pong ma-feature ang inyong story, isulat nyo lang po yan. Isend nyo po yan sa amin via email, lihimnangliham1067@yahoo.com. Ulitin natin, lihimnangliham1067@yahoo.com. Alright? Ngayon, eto na, si Lindsay. Alam mo, si Lindsay naniniwala Pangga. At feeling ko, Pangga. Pakiramdam ko, Jong, ha? Wala namang totoo sa mga sinabi mong I love you doon sa dalawang babae. Bakit? Kasi nararamdaman ko na simula pa lang, ang totoo niyan, everything is all about you. Lahat ng bagay na pinili mo, yung makakapagpasaya sa'yo lang. Hindi mo iniisip yung mararamdaman ng ibang tao. Yahoo! Para sa akin lang naman yun. Yun yung nararamdaman ko habang binabasa ko yung letter mo na medyo mahaba, di ba? Una, dumating si Teta sa buhay mo at minahal mo siya ng higit pa sa deserve mo. Diba? Minahal ka niya, minahal niya yung mga anak mo ng higit pa sa, alam yun, kaya niyang ibigay. Di ba? Ang hindi ko lang maintindihan, sinabi mong mahal mo pero pinakawalan mo. Pinabayaan mo siyang mabuhay ng mag-isa. Hindi mo nga alam kung anong mga pinagdaanan niya noong mga panahon na hindi kayo magkasama. Diba? Hindi mo alam kung saan siya pinulot nung pinauwi mo siya, kung anong ginawa niya after noon, kung saan siya napadpad after noon, Pangga, di ba? Bakit mo pinakawalan? Bakit mo pinabayaan? Bakit hindi mo siya pinanindigan? Kung talagang sinasabi mong mahal mo siya. Di ba? Okay, ito pa ha. Tapos, after ni Teta, Pangga, nakilala mo naman ngayon si Liz. Si Liz, na nagpaalala lang sa'yo ng lahat-lahat ng meron si Teta. Sabi mo na naman ngayon, Pangga, mahal mo si Liz. Totoo nga ba, Pangga, na minahal mo si Liz? O si Teta pa rin ang mahal mo? At never talaga namang naging si Liz ang mahal mo, Pangga. Sabi mo, kamukha ni Liz. Tapos, mas bata kaysa sa'yo? 18 years old? Oh, come on, man. Come on! Ang totoo niyan, Pangga, naniniwala si Lindsay na si Teta pa rin talaga ang laman ng puso mo, Pangga. Diba? Kasi, alam mo yun, naniniwala ako na ayaw mo lang pakawalan si Liz dahil maganda siya, sinasabi mo, sexy, may nagsisimulang karir pa lang siya, tapos single at alam mo, willing magstay with you forever for the rest of her life. Alam mo, naniniwala ako na selfish ka lang, Jong, eh. Kasi ayaw mo siya mapunta sa iba. Kasi nga, yung kasiyahan mo lang ang iniisip mo, Pangga. Sorry ha, but I have to say this. I have to be honest with you, my friend. Selfish ka eh. Sana iniisip mo yung mga mararamdaman ng ibang tao bago mo i-involve yung sarili mo sa mga buhay nila. Tingnan mo kung kapag umalis ka, okay pa ba sila? Kapag pumasok ka ba sa buhay nila, hindi ba masisira ang buhay nila? Diba? Ano yung impact mo sa buhay nilang dalawa? Dun sa dalawang babaeng yan. O ngayon, ano na mangyayari? Hindi mo alam kung sino pipiliin mo. Oo, alam mo, kung sino man ang mapili mo, Pangga, naniniwala ako na hindi mag-a-apply yung walang masasaktan. Ayaw mo masaktan si Liz. Pero paano kung ang piliin mo si Teta? Imposibleng walang masasaktan dyan sa dalawang yan. May puso kaming mga babae, huwag niyo kaming pinaglalaroan. At ikaw, Jong, pinaglalaroan mo silang dalawa. Nakakainis ka. Sa totoo lang. Ito, Pangga ha, to end this one, I honestly believe, Pangga, na hindi lang tulong ang gusto mong ibigay kay Teta. Kundi gusto mo siyang i-rescue sa
Sa paghihirap niya ngayon, sa paghihikahos niya ngayon, dahil siya pa rin ang laman ng puso mo all these years, Pangga. Kahit nagkaroon ka na ng Liz, kahit naguluhan ka, sinabi mong mahal mo si Liz, ang totoo niyan, mahal mo si Liz dahil hindi mo pa makalimutan si Teta. Sa mga lalaki pong nandyan po sa ganyang sitwasyon, well, hindi lang lalaki, mga babaeng nasa ganyang sitwasyon. Pangga, alam mo, kung talagang alam mo kung sino mahal mo, kung talagang convinced ka na yung puso mo ay nasa isang tao lang, hindi ka dapat na-outbalance, hindi ka dapat naguguluhan, Pangga. Diba? Ganun yun eh. Ngayon, once na itanong mo sa sarili mo kung sinong pipiliin mo, ibig sabihin yan, there's something wrong with your decisions, there's something wrong with your feelings, with your heart. Kaya piliin mo kung sino yun laging nasa isip mo at huwag mo muna i-consider yung mga ibang bagay, ibang factors. Sino lang ang palaging laman ng isip mo. Then, malalaman mo kung sino ang dapat mong piliin. Promise. Ako kasi ganyan ginagawa ko. So, I suppose mag-a-apply din yan sa ibang tao. Again, maraming salamat po sa lahat po ng mga tumutok at tumantabay po dito sa ating programa Lihim ng Liham, Pangga. Huwag na huwag kang bibitiyo dahil susunod na si Jimbo at si Sheena. Dito lang yan sa number 1, 6.7 Energy FM. Huwag mo sabihin radyo. Sabihin mo sa lahat po ng mga